matudluan sa pagkahimo mabuhi bisan pa sa kalisod, survival o madisiplina through values. So likewise with our faith in God, okay, sa atong pagpuyo or sa atong pagsunod kay Jesus Christ, kinahanglan atong tun-an ang pagdinay sa atong mga kaugalingong kagustuhan aron atong masunod ang Dios nga mahimo kita niya nga tinun-an, no? Kay kinahanglan mo ginaton siya buhaton tungod kay life is not bed of roses. Kung gustuhon sa Ginoo nga saya pag-ani sa kalibutan, masapian siya, magpuyo siya sa mansyon o unsa pa diha, pwede nga naman. Kasi ang Dios man ang tag-iya sa tanan. Apan tungod kay gusto niya nga ang iyang mga tinun-an mosunod, no? Sundon siya. Kay kung sapian siya dinhi sa kalibutan pag-ani niya, so unsa naman lay paglaom sa mga pobre, di ba? Pero ang mga sapian pwede man magpinombre, di ba? So that is why iyang gipili ang kinabuhi sa pobre tungod kay ang pobre lisod man pagkahimo sapian, pero ang mga sapian pwede ra magpinombre, di ba? Live in a simple life. Buti pasabot na bearing our cross ang pagpasan sa atong mga kaugalingong palasanon. Following Christ is not always easy. Okay? Ang pagsunod kang Kristo dili sayon. In Luke 14 tells us clearly that we must carry our cross, no? Atong pasanon, ang atong mga palasanon. Ngano man nga palasanon man. Okay? So sumala, wala may mga problema kaayo, no? Na dili nato madaog. Wala ta tuguti sa Dios nga taga ang problema nga di nato madaog. Kini mga sapian, nag-ingon siya mas lisod, no? Ang masayon ang pagsulod sa kamilyo ngadto sa bangag sa dagom kaysa mga dato nga kanang musulod ngadto sa gingharian sa langit. Kay nakita sa Dios nga lisod ang tao. Ang tao dili lamang mga sapian nga daghang kay kwarta, no? Na may uban nga bisag gamay ra kwarta kay feelingon sapian pod. So nakita na to mga kaigsuonan nga ang sapian lisod magkinabuhi sa pagkapinombre tungod kay naandad na sila sa kinabuhi ng sapian. Unya bisag mga pobre usahay laog gyapon tano nga ano man natawo man ta ning kalibutan nga kumkum ang kamot, so hard, di ba? Kumkum atong kamot, meaning to say lisod sa ato ang pagpanghatag. Sa atong kaugalingon lang lisod ang pagpanghatag tungod kay ang atong kinabuhi isip sa katao, no? Kung tao lang ang atong kinabuhi gyud anad ito sa pagka-laog, no? Muna atong nature, ang nature sa tao gani mao na hinungdan nga ang pagpanghatag sa atong mga kapanahonan karon lisod, pero tagaan grabe ngisi, no? So it's better to give. Sa una, it's better to give than to receive. But karon, it's bitter to give, no? It's so sweet to receive. Grabe na kaayo ang kapanahunan karon, mahapit na ang Pasko. Daghan na kaayo gusto nga mudawat ganit bisag exchanging gift, no? Bisag exchange gift, masuko kung wala nag-abot sa price or masuko kay maot or nasuko kay bratuhon ang nadawat. So dapat atong paningkamutan mga kaigsunan that Christmas is a time of giving and it should be celebrated every day of our lives. Meaning to say, pakatamiso na to ang pagpanghatag o atong isipon nga atong gitagaan nalipay sa itong gihatag. Dili lamang during December or during Christmas, but every day in our life. Pangitaan ito pamaagi mga kaigsunan nga dili ta mahimong dalo, no? Atong paningkamutan nga kita ang muhatag kaysa kita tagaan. Nga naman, but pasabot kung kita naghatag na ato ang Ginoo naghatag sa ato mga panalangin, ano kita makahatag. Pero kung atong tan-awon ang atong kaugalingon nga nature, isip tao, so laog kita mga kaigsunan mo ang kunta sa dili, no? Kung walay Kristo sa atong kinabuhi, lisod gyud kaayo sa tao nga mga hatag. Nga naman, may pag-ipalit sa kuan. So may palitonon ato, no? May pag-ipalit nato sa service sa baliha kay sa ihatag. Muna nature sa tao, hakog, kanang mga selfish ba? So ang kaugalingon akong gipalabon, no? Kasagara nag-save sa bangko kay para masakit, no? Masakit sa naay makuha. So kung naay hatagon, ayaw lang kay ako i-savings. So inahan ang nature sa tao. Pero atong paningkamutan mga kaigsunan o atong iampo sa Ginoo nga if possible,
sa atong pagpanghatag mga kaigsuonan, atong makita nga mas daghan ang mubalik sa ato tungod kay ang atong mga nanatagaan moampo unto sila para sa ato. So unsa atong ganahan ng mag-save ta para masakit ta na itong kuuton or dili ta magsakit. Mura ginana lang ba? So ang Ginoo mga kaigsuonan nasayod sa atong capacity. That is why daghan man kaayo kuan nga di lang kung atong tugutan ang Ginoo mukod sa ato no sa atong kinabuhi, dili ta maglisod mga kaigsuonan tungod kay mapas-an o madaog na to ang mga sufferings nga gihatag sa gitugutan sa Dios nga sa tao kay dili niya tugutan pag dili nato madaog. Suffering for Christ. Paul bore the mark of the Lord Jesus physically and spiritually. The true disciples are tested, but they stand firm. Bot pasabot mga kaigsuonan na tanan nga mga disciple or disipulo sa Ginoo ginasulayan at tanan apan ilang nadaog ang mga pagsulay tungod kay ilang maggihatag sa Dios ang tanan ng mga problema, ang tanan nilang gusto no iyon Ginoo kinsa man to nga bugatan, paduol nga to kaniya o papahulayon ko kamo nag-ingon siya. So buti pasabot dili nato ang mga problema usay di nato madaog pinagi sa atong mga kaugalingon apan kung ato siya itugyan ngadto sa Ginoo kini mahimong mawala sa ato ano man to naman sa Ginoo, di ba? So muna minungdan mga kaigsuonan nga atong tugutan ang Dios nga mo'y mupuyo sa atong kinabuhi aron dili nato maisip ang mga problema nga pwede ra man unta nga itugyan ngadto sa Ginoo. So whatsoever happened to us, no, kinahanglan nato itugyan ngadto sa Dios ang tanan. Kay unsa may mahimo sa mga doktor kung dili tugutan sa Ginoo nga mabuhi ka pa, no? Kung dili tugutan sa Ginoo nga mabuhi ka pa, patay ka gyud. No, muna nga mabuhi tag mamatay, ato itugyan tanan sa Ginoo tungod kay siya ang nahibalo sa tanan. So kung masakit ka man, maulian ka ra kung di pa ka patyunon. Pero kung patyunon ka na, pahuway na diha. Kaya nag-ingon ang Diyos nga, pahuway ka na, kuhaon na niya imong kinabuhi, walay makapugong sa Diyos kung iyang gustuhon. So doing all the Lord's commands. It is not enough to hear God's word. We must do it. So dili lamang kinaminaw, karon ning kapunon, minaw ra tanong, apan kinahanglan atong buhaton ang isulti sa Dios. Jesus asked, "Why call me Lord? Lord, and do not the things which I say." Ngano magasampit man kamo kanako Ginoo kung dili mo sunod sa mga pulong nga akong gisulti. No? Ano magsampit-sampit man ta Ginoo? Ano magsigba-sigba pa man kung dili man ta mo follow kay God. Subot niya ipasabot mga kaigsunan nga kung kita magtawag sa ngalan sa Dios, kinahanglan atong sundon ang iyang mga kabalauran. Jesus remind us that hearing alone is self-deception. Kung sige ra ta maminaw, kadugayan, masumhan ta sige paminaw, adugay ra man na. But a Christian or Bible Christian is an obedient Christian, one who practice the word. Ang tinuod nga Kristohano, dili katong mga tigpaminaw, no? Apan kadtong mga tao nga ilang gituman ang ilang napaminawan ug ang ilang natun-an pinaagi sa balaang kasulatan. Kung mag-ingon ang Ginoo nga dili ka mangawat, kinahanglan dili lang kay nakadungog ka nga dili mangawat, kun dili kinahanglan dili gyud ka mangawat. Nana no? Kung nadunggan nato ang tanan sulod sa napulo ka sugo uban sa mga gusto sa Ginoo nga ipatuman sa ato, no? So kinahanglan atong buhaton aron matawag kita nga usa ka Kristohano. Blessing of being a Bible Christian, sa mga panalangin na tumakuha kung kita mga sumusunod sa Dios. We have seen the cost of discipleship, but what about the blessing? Kita na to kanina nga usip isa ka disciple kinahanglan atong pasaanon atong mga cross, di ba? Makaantos ang usa ka disciple. Unsa man ang panalangin nga ihatag sa Dios kung makaantos kita sa mga pag-antos nga ihatag nga ni kanato. The Bible show us that following Christ is the greatest privilege and the greatest reward. Bisan gidatugan kita sa mga tentasyon, gidatugan ta mga pagsulay, naay panalangin nga ihatag ang Dios. Number 1, complete salvation from sin.
complete salvation what ipasabot kung usa ka sumusunod sa Ginoo, ginapasaylo sa Dios ang imong mga sala. Ato makita sa Matthew 1 to Rome chapter 8. Scripture assures us that believers stand redeemed, forgiven, and justified. The thief on the cross was saved in his final moment, proof that Christ can save any souls that turns to Him. Usa ka pasalig sa Dios nga kung diin kung kita magtuo o magbuhat sa mga kabubuton sa Ginoo, panalangin ang atong pag-awat. Duha ra gyapon mga kaigsunan. Ganina, duha ka klase ang tao. Usa ang tapok or bando sa tao. Ang iya sa Dios o ang iya sa kontra sa Dios nga mao ang yawa. Ug duna usab dinhi gitawag nga ang atong pagbuhat ini kalibutan adunay duha ka mga sangputanan. Kung magbuhat ag maayo nga naa sa kabubuton sa Ginoo, ang sangputanan niini panalangin. Ug kun atong gihimo dili kabubuton sa Dios, tunglo ang atong maangkon. So naragap nato sa pagpili. Bisan nag-antos ta ni kalibutan mga kaigsuonan sa pagsunod nato sa Ginoo, kung mag-antos man ta, atong gipas-an ang atong cross, apan sa katapusan niini panalangin ang ihatag sa Ginoo. Apan kung atong napatuyang ta ning kalibutan na, no, curse or tunglo ang atong maangkon. Number 2, fellow heirs with Christ. Gihatagan kita og katungod nga mag-angkon ug mahimong sumusunod sa gingharian sa Dios. We are not only saved, no, but we are adopted. Wala lang kay giluwas kita mga kaigsunan, apan gihimo kita nga mga adopted sons and daughters of God. We share in His promises of God. And Ephesians 1 tells us Jesus is the head and we are the church, His body. But pasabot mga kaigsuunan, part kita sa kinabuhi ni Kristo. Okay? Kung atong gisunod siya, umahimong mga disciples or sumusunod. Number 3, victory over our enemies. Sa diha nga magsunod ta sa Ginoo mga kaigsuunan, mahimo kitang magmadaugon. Okay? Romans 16 declares that God will brush Satan under His feet. So, sa diha nga magsunod ta sa Ginoo, atong masamaran ang ulo ni Satan, or kuan siya no, yung parable sa halas, madukduk ang ulo sa halas. So, over sin and death, in 1 Corinthians 15 proclaims triumph through Christ. Magmadaugon ang tao sa Dios pinaagi kang Jesus Christ. Bigyan siya, Jesus is the way, the truth, and the life. But ipasabot mga kaigsuunan, ang isip po sa kakristohanon, isip po sa kasumusunod ni Kristo, si Kristo ang dalan, ang kamatuoran, o ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, gawas kung pinaagi kaniya. But ipasabot, ang kinabuhi sa Bible Christian, mao ang kinabuhi sa pagka-madaugon, magdaog mga kaigsunan. Pareha sa kuan ba? Kanang mga salida-salida ato nakita nga nagani bida o kontrabida mo daog kinang bida. Kunya ato makita mga kaigsunan nga ang kaaway sa Ginoo kang Ginoo sa katapusan ni ana mudaog gyud ang iya sa Dios. Buti pasabot nga ang kinabuhi sa dili magtuman sa Ginoo, mawala lang na siya. So, the resurrection of just. Okay? Ang pagkabanhaw sa mga matarong. In Luke 14 verse 14, promises that the righteous will be raised and rewarded. Mao ni siya ang kaayo ho mga kaigsunan. Gitabangan ta sa Ginoo, iyang gitabangan ta sa pagdala sa atong palasanon, unya tagaan pagyud ta niya og reward. Unsay reward? Ang iyang promise mga kaigsunan sa John 14, 1-3, na iya tang dad-on didto sa langit ng puluy-anan aron kung asa gani siya ato usab kita. This world is not the end for the believers. Bulahan ikaw tungod kay wala sila ikabayad kanimo, apan ikaw pagabalusan sa Dios diha sa pagkabanhaw sa mga matarong. So dili lang ang reward nato nining kalibutan pinaagi sa pagtabang sa Dios every now and then, but ang ultimate na itong reward mga kaigsunan, mao ang langit nga gitagana sa Dios alang sa mga matarong. Tagaan ta niyang immortality
Buti pasabot assures everlasting life. Makita nato sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. Immortality, kinabuhing walay katapusan, ihatag sa Dios niadtong mga katawhan nga motuo o mo-follow kaniya. Romans 6:23, like siya recalls it the gift of God. Mo siya ang gasa sa Dios sa iyang mga katawhan. Christians do not merely live, they live forever. Kinabuhing walay katapusan, ihatag sa Dios. The gift of the Holy Ghost. In Acts 2 and Acts 19 reveals the Spirit as the promise of the Father, our comforter, our teacher, and our divine helper. Buti pasabot mga kaigsuunan nga sa diha nga mag-alagad ta sa Ginoo, sa diha nga mag-follow ta sa Ginoo niining kalibutan, ihatag sa Dios ang balaan nga espiritu aron mahimo na tong magdadapig, mahimo na tong magtutudlo o mahimo na tong katabang. Buot pasabot dili hindi tayo nag-iisa. Okay? Naay Ginoo nga atong kauban kanunay until the end of the world. Buot pasabot nga naa kanunay ang Dios ilabi na sa atong pagmensahe sa maayong balita. The challenge, why are you not a Christian? Okay? Let me ask you personally, friends, listeners, right now. Why are you not a Christian? Christian na ba ta? Ato bang kinabuhi, ato nang gitugyan ngadto sa Dios? This is not light question. It is the most important question in our life. Whether we submit our life to God and become a real Christian, a Bible Christian, or we will have many excuses. Nganong wala ta nahimong tinuod ng mga Kristohanon? Common excuses of people. Let's consider some excuses of people used for not coming to Christ. Nganong dili ta mosunod sa Ginoo? Ang uban nagyan siya, I am waiting until I am strong enough. Ayaw akong mag-alagad sa Ginoo kung tiyada na ang akong kinabuhi. Nag-ingon si Jesus, without me, you can do nothing. So, dili lang baka mosunod kang Kristo tungod kayo wala pa ka nasapian. Nag-ingon ang Diyos, na without me, you can do nothing. Kinsa may motabang sa atong mga kaigsunan kung wala ang Diyos. Number 2, nag-ingon, kasagaran sa mga excuses, I am not ready yet. Dili pa andam. Kanus amalita mag-andam. God says, now is time to accept Jesus as our personal Savior. Another excuses, it is not too hard to be a Christian. Lisod mahimong Kristohanon. Lisod ba? Okay, Jesus says, take my yoke, or my yoke is easy. Yeah, ang iyang sugo sa Ginoo sayon. My burden is light. Ha? Sayon nakaayo. Pero nganong nakalisod? Tungod kay ang tao anad sa pagpakasala. There are too many hypocrites. This answer, consider beam in your own eye first. Nag-iyon siya, tuo man ka ng mga Kristohanon, simba-simba, mga makasasala, manggihapon, di ba? Kaya tanan man ta makasasala, di ba? Tinuod na siya. Naaman diha, mga kriminal manggihapon. Naaman diha, mga chismosa manggihapon. Naaman diha, mga kawatan manggihapon. Unsa man, nag-iyon ang Dios, kuhaon una nato ang truso nga nakababag sa atong mata. Buti pasabot, unahon nato at timanon nato ang atong mga kaugalingon. Tungod kay ang pag-alagad nato sa Ginoo, dili nato itutok sa tao. Dapat itutok nato ngadto sa Dios. Kay dayon sayo na pagtan-aw sa laing tao. Sayo na kay pag-judge sa laing tao. Pero ang pag-judge sa atong kaugalingon lisod. Kinsa may makaingon karon na, baho ko nga tao. Sige. Pangit ko nga tao. Ngilad akong naong, ang ilad akong batasan. Kinsa may nakaingon ana. Di ba? Kasagaran sa ato, we are praising ourselves. Hoy, nag-away, for example, imo lugar kung dayon nga imo kung kaaway, for example, nag-away tab iyon lugar ka, gwapa jud ka kay samantanan, or buutan jud ka, ako may salbahis, di ba wala pa gyud mag-inana, kasagaran mo gyud is magpalusot mo gyud kinsa salan mga bana o asawa, for example. Di ba?
nag-ipon man yun or nagkatulog usag yun pagkatulog, pero ngano mag-away pa man tungod sa garbo. Okay, tungod sa garbo. Dili na to makita, mga asawa, mga bana, please atong tan-awon ang atong self. Okay, usahay mo oh, kabaho ba nimo, pero kita di wata kabalo nga baho sa data. So buti pasabot mga kaigsuunan nga kung tan-awon na to ang tao, lain man akong bana, kay kuan lain man akong asawa, o inana na yun, samutang magdugay na. So, ang sayop lang dahil sa atong partner itong tan-awon. Nganong dili na to tan-awon ang atong self? Nganong dili na to i-evaluate ang atong self kung unsa sa atong nabuhat? So, ang Ginoo mismo nag-ingon si Jesus Christ, consider the beam in your own eye. Kinahanglan atong kuhaon ang truso nga nakabapag sa atong kaugalingong mga mata, aron dili na to tan-awon ang muta. Kita na itong muta sa ito isikataw. Pero atong mata dahil doon ay nakababag na truso. So, ang Ginoo mismo nag-ingon na kinahanglan atong limpyuhan ang atong kaugalingon. Dili na ito tan-awon ang pagkadautan sa uban. Tungod kay matag usa ka nato mga dautan na tandaan. Gipalit lang ta ni Kristo. No? So, sa pagkakaroon ini kahaponon, dear friends, do not let excuses rob you from eternal life. Dili na tutugutan nga ang atong mga excuses at mao'y makababag sa kinabuhi nga walay katapusan tungod kay wala ta nasayod kung kanus at akwaon sa Dios. Nining kahaponon, dili na tutugutan ang pagtan-aw sa laing tao, mga sulundan, no? Hunong na sa pagtan-aw sa uban, kay makita mong kapakyasan. Tungod kay nganong kapakyasan sa tao? Tungod kay nag-ingon ang Dios, walay tao nga perpekto nga naa ni ining kalibutan. Mahimo lang ni siyang perpekto kung mahimo siyang pinasaylo sa Dios. Pinaagi kang Jesus Christ tungod sa iyang pag-antos dito sa Kalbaryo sa cross, mapasaylo ang tao ug mahimong balaan ug makabuhat og maayo kung atong sundon siya. Pero ang ato gyud nga nature as a human being, ang nature nato mao ang pagpakasala. Nagyon siya, wherever you are today, no, kung asa man kita karon, naabot na sa atong mga kwarto, na sa atong mga sakyanan, na sa atong mga trabahoan, ang Dios nagasulti kanato karon, kinasing-kasing nga kung gusto nato nga mahimong Bible Christian, kinahanglan nato nga mahimong pinasaylo sa atong mga sala. Kinahanglan nato dawaton ang kaluwasan nga gihatag sa Dios. Kinahanglan nato magsugod isip usa ka bag-o nga nilalang. Ug niining mga panahon ng mga kaigsunan, niining kahaponon, ako kamong gihangyo sa pagduko sa tong ulo alang sa pag-ampo alang sa atong closing prayer. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you for your truth we have here today, and for reminding us what it truly means to be a Bible Christian, saved by grace, guided by your word, and empowered by your Spirit. This message continue to speak to every listener long after we end this broadcast. Strengthen us to live faithfully, obediently, and boldly for you. Keep us under your care until we meet again in your second coming. In your precious name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Thank you for spending time with us or with me this afternoon. Remember, Bible Christian is one who's saved by Christ, confessed Christ, follows Christ, and lives by His word. So may God bless you and keep you until we meet again next Sunday afternoon here in Adventist World Radio AWR 97.9 Light FM, and in our Facebook page Adventist Light Media Ministry. Nanukad diri sa inupulan sa lives Miss Oriental o sa atong personal Facebook page Mangandamta matag Domingo sa hapon. And this is your friend in Christ, Cici, teacher, and signing off this afternoon. Og sa atong programa, kini ang inyong igsuon, Tina Dahilan sa Dora. Mangandamta. Hello.